The sad and unfortunate reality is that tulad ko, leader ng UPI na nagpapahiwatig yung ito nga, hindi lamang yung sama ng loob, kundi kamuhi o galit dito sa matinding corruption na ito, na pinapahayag natin ng nag-iwasay, ng maayos, in a non-violent way, and based on the rules and laws of our land. Pero kami pa, ngayon ng kinakasuhan, kami pa ang inaaresto, samantalang yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon, ay ayan, libre pa sila hanggang ngayon, mag-iisang taon na. Ito po ang lalong nagpapaekting ng damdamin ng ating bayan. Kasi dapat, ang inuuna ng gobyerno sa ngayon, dapat ay panagutin, arestuhin, kulong yung mga nagnakaw ng mga daan-daan bilyon na pera ng taong bayan niya. Okay, ganito yan. Nung una, of course, may mga corruption. Hindi man talaga nawawala yung corruption, maski sa ang bansa, sa ang gobyerno, neither third world or first world country, meron talagang corruption. Kanya lang, yung mga minor lang, nag-upisa tayo sa mga a few millions, naging hundreds of millions, naging billion, naging 10 billion, 100 billion. Ngayon, trillion na po. Trillion na po ng pera ng taong bayan ang nilalakaw dito sa ating bansa. Okay? So, samantalang marami sa ating mga politiko, mga leaders natin, ay nagtatampisaw sa karangyaan. Pinagmamayabang pa nga nila yung kanilang mga pera, mga kayamanan. Marami yung Pilipino na kapwa natin, mahihirap. Yan nga, lumulubog sa baha, nahihirapan, hindi makakain, nagugutom, hindi makapasok sa eskwelahan. Kaya nga, bilang mga Pilipino, bilang sundalo ako especially, parang hindi ko matin na nangyayari sa bayan natin na ganun. Kaya nga, maski ako yung retired na, hindi ko matanggap sa damdamin ko, sa kalooban ko, na habang may magagawa tayo, ay dapat tulungan natin yung mga kababayan natin. Ito nga po yung ginagawa ng United People's Initiative. Bakit People's Initiative? Dahil sinasabi po ng Constitution po natin na the sovereignty resides in the people. Taong bayan po ang may soberanya. Yung mga namumuno po sa atin ay nanggagaling lamang po sa mga taong bayan. Yung kanilang pamumuno, yung kanilang otoridad sa taong bayan din po ang galing lahat yun. Kaya ang pinakapataas po dyan ay taong bayan. Kaya tayo ngayon, tulad yan, yung mga nangyayari ngayon na corruption, taong bayan din po dapat ang ito nga, namumuno in a very non-violent way, in a non-partisan way, yun nga, saka yung according to the laws of our land. Also, in-emphasize namin na ang ginagawa namin ay naayon sa ating saligang batas. Kaya kami po ay active sa ganyan. Nakikisama, nakikisa sa lahat ng mga grupo, lahat ng mga samahan para ipahiwatig natin ang damdamin ng mga taong bayan, ang galit at buot dito sa matinding korupsyon sa ating bayan. So basically po parang iniintindi ko lang para saan itong mga protest na nangyayari ngayon, okay? At yung hinaing na pinaparating natin doon sa gobyerno. Basically, so sinasabi ng taong bayan ngayon na grabe na yung korupsyon, and I think majority of Filipinos are agreeing with that. Tapos people are taking it to the streets para maipakita at masabi kung gaano nga at maparating sa gobyerno natin. But frankly speaking, kung ako tatanungin nyo, in terms of para saan yung hinaing natin, especially so if institutions are already being used to shield power, to shield those who are at the top. So, ano yung ina-appeal natin? Are we appealing for the institutions to actually take action when in fact, we're actually seeing the opposite? Kasi the institutions now are being used not only to protect those who are corrupt and those who are in power, but also to go after the critics na nagsasalita at nagli-lead ng action at awareness para sa taong bayan. Ano po masasabi ninyo rito? Yeah, precisely what is happening now in our country, Sir Rob. The sad and unfortunate reality is that tulad ko, leader ng UPI na nagpapahiwatig yung ito nga, hindi lamang yung sama ng loob, kundi kamuhi o galit dito sa matinding corruption na ito,
na pinapahayag natin ng natiwasay, ng maayos, in a non-violent way, and based on the rules and laws of our land. Pero kami pa, ngayon ang kinakasuhan, kami pa ang inaaresto, samantalang yung mga nagnakaw ng bilyon-bilyon, ay ayan, libre pa sila hanggang ngayon, mag-iisang taon na. Yun po ang lalong nagpapaigting ng damdamin ng ating bayan. Tulad ngayon, meron tayong rally dyan sa EDSA kasama ang ating Iglesia ni Cristo. Bakit? Dahil balak nilang arestuhin si Senator Marcoleta. Ang kaso niya ay plunder, non-bailable. Ibig sabihin niya, arestuhin siya, hindi siya makalabas, kukulong siya, hindi ba makapagpiyansa ng isang kaso o krimen na ginagawa-gawa lamang. Paano magiging plunder yung pagtanggap niya ng campaign contribution ng eleksyon, di ba? Hindi namang galing sa kaban ng bayan yung pera na yun. So, lumalabas na ganun na, pang-aharas, pang-iipit, pananakot, para pigilan yung paglalahad na ganyan. Lalo nung lumabas siya sa Blue Ribbon Committee, pangunahan niya yung pag-iimbestiga dyan sa flood control anomaly, scandal. Kaya ngayon, kinakasuhan siya. Mali. Hindi tama po yun. Kasi dapat, ang inuuna ng gobyerno sa ngayon, dapat ay panagutin, arestuhin, kulong yung mga nagnakaw ng mga daan-daan bilyon na pera ng taong bayan niya. And the timing cannot be denied, di ba? Na ginagamit talaga yung institusyon para, i-harass, para i-silence yung mga critics na nagsasalita ngayon. For example, si Senator Marcoleta, very crucial and critical yung naging role niya rito, especially na parang nakita natin yung Senate Blue Ribbon na hearing na siya ang naging chairman ay independent. Okay? Kaya niyang, kumbaga, walang humahawag sa kanya, at kung talagang iimbestigahan niya yung issue ng korupsyon, nangyari particularly yung flood control, pwede niyang magawa. At ngayon, he is being silenced. And I think it's not just an issue of being silenced. And I want the public to understand this. Kasi tayong mga tao, limited ang power natin when it comes to, getting our voices heard by in actual institutional process. Kasi hindi naman tayo tayong lahat nandun, di ba, sa Senado, tayong lahat nandun, for example, sa Korte, tama? And that's why in democracy, tayong mga tao, binibigyan tayo ng power para pumili ng representatives natin. Meron through the election. And Senator Marcoleta is not just speaking for himself. It is us, sa lahat ng bumoto sa kanya, na maging senator, hawak niya yung boses natin. So, ibig sabihin, kung pinapakulong siya, ipapa-aresto siya, parang yung boses na rin ng milyong-milyong binoto sa kanya, ang pinapakulong na rin. Yun po ang dapat nating maintindihan, because this is not just the fight of politicians silencing those politicians who are now in position because of our votes, also means na sinasilence din yung votes natin. Ganun po ka-significant yung laban na yon. So, Ma'am Penny, ano po pwede nyo masabi rito? Alam ninyo, mga kababayan, at sa lahat ng ating mga supporters and viewers po sa live podcast, talagang tunay na nakakatawa. Kasi sa alam niyo sa partido po ng PDP, ang posisyon po namin is, katulad ngayong umaga, laban na. Kaninang madaling araw, gabi, at nung makalawa, madaling araw pa lang, lumalaban na rin ng mga Pilipino. Pero tandaan natin, dapat po, walang VIP sa batas. Walang exemption. Batas para sa lahat, para maniwala ang Pilipino. Bakit kamo? Kaninang umaga, pagbukas ko po ng social media, sabihin na natin ako po ay talagang binabalangkas ko po yung araw-araw na binabasa ng mga simpleng mamamayang Pilipino na lumalaban po ng patas sa araw-araw. At nakita ko po doon, may isa rin pong kinatawan ng gobyerno na noong araw, nung hindi pa nananalo yung manok niya, nagbigay rin po siya ng pera. Nag-ano rin siya, parang donasyon, tulad na nangyari po kay Senator Marcoleta. Pero matindi to, 127 million di umano ang binigay.
Pero bakit si Senator Marcoleta lang ang tinututukan? Bakit kailangan gawin lang ito sa isang tao na partikular na nakikita natin na nilalabanan nito ang korupsyon sa bansa? Kaya nga, Sir Rob, ang nakakatuwa pa nito, ang bango-bango pa ng pangalan nun. At nakadikit to sa isang napakagandang artista. Tapos hindi pa pwedeng tanungin, hindi pa pwedeng kasuhan. Pero yun ang question para bigyan ng hustisya ang mga korupsyong ginawa sa Pilipino na talaga nalugmok na sa kahirapan, nalubog na't namatay sa baha, binubo sila ng bibig. At talagang hindi na talaga dapat nating pagtakhan kung bakit nag-aklas na ang taong bayan at nakita natin ang pwersa. Kapag talagang napuno na talaga ang salop, nagulat po talaga ako pagbukas ko ng telebisyon, hindi ko akalain ganun pala. Sabihin na natin may kasama tong iba't ibang organisasyon at mga kasamahan nating kapatid. Hindi lang po yun ang laman ng EDSA. Makita ninyo yung dati pong mga rally, general. Makita nyo may kasama pang sanggol. May nagpapa-breastfeed pa. Pagkatapos makita mo kung saan lang pinulot. Iba po ang mga taong nakita natin doon kahapon. Sabihin na natin, hindi natin minamalit yung ibang kababayan, pero kakaiba nagsasalita. Karamihan doon mga empleyado ng gobyerno. Ordinaryong mamamayang Pilipino na lumalaban araw-araw at hindi na basta-basta na lang na hindi naghihirap, kukulimbat na lang. Kaya nga, Sir Rob, kanina po, sabi po ni General kanina na talagang iba na ang usapin ngayon. Lantaran na ang, sorry for the word kasi yun po yung bagay sa ginagawa natin pambabalahura sa ating bayan. Sabi nga po ni Ma'am Guidote, sabihin ko na po kasi ang cute-cute niya pinanggigigilan siya ngayon dahil sa mga statement niya. Ang term po niya na ginamit sa ating pong bansa ay ginagahasa ng paulit-ulit ang ating bayang Pilipinas. So kaya nga po, kapag naninindigan, palagay natin, tulad po ng atin pong kasama, si General Bokis, tayo po ay talagang makinig ng ating malaman ng katotohanan. Hindi yung pinipid lang tayo ng kung anong-anong impormasyon, tapos kadikit natin yung nagsasalita, oo, tama ka. So magalit kayo, huwag kayong maniwala sa sinasabi. Huwag po tayong magbulag-bulagan, dahil tandaan ninyo, pwede tayong makinig. Pero yung sarili nating palo at karapatang maniwala, nasa atin po yun. Bakit? Umangat ba ang antas ng kabuhayan ninyo nung sila po ang namuno? Umangat ba ang antas ng kabuhayan nyo? Nakita nyo yung mali-malitang inuwi nila? Yung pinagparti-partihan nila? Kaya gumising na po tayo mga kababayan. Ang Pilipino po ay hindi uto-uto. Kaya pasalamat tayo sa mga tao at mga kababayan natin na ninindigan. At kasama po ang ating mga kasamang vloggers at general. Thank you po talaga sa inyo.